Taas pa. Hey, 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 So tetestingin natin yung bagong kabit natin na shorty na AR. Cold start tayo ngayon. Nakakatilit yan. So nagpalit tayo ng mas maingay, pero nilagay natin sa baba kasi yung OBR natin medyo nabibingan na rin pagka umakit dito yung tunog. Pag nandito kasi yung tunog, kaya nabibingaw siya. So inusog natin ngayon, tingnan natin. So pupunta kami ngayon ng Manila para lang magpa-check up. Kwentuhan lang tayo sa biyahe natin. Magpakabitit pa na tayo ng winglet. Mas lumapad siya tingnan, mas naging matcha siya tingnan. Kasi nung nakaraan, yung ulo lang na yan, parang ang boring ng itsura niya eh. Pero nung nagka winglet, tignan nyo naman, ang ganda oh. So nalipat na pala kami ng inuuwian. Dito na kami nauuwi sa Bustos. Dati kasi sa Plaridel kami, and nandun yung mga tropa natin. Medyo matagal na rin tayo hindi nakakapag-vlog kasi hindi naman tayo napabiyahe, gawa nga ng ulan ng ulan. Hindi rin nagagamit yung motor. So ngayon, namimiss ko lang din magmotor. Magmotor na lang tayo paluwas sa St. Luke. Samahan natin si Mrs. Ang lala ng kalsada dito sa Bustos. Grabe. Nag-adjust din pala tayo ng ating camera settings ulit. Nire-ready namin kasi nire-ready ko kasi yung yung mas matagal yung battery life kasi magbibicol kami and mahaba yung biyahe na yon. Kailangan natin i-preserve yung battery ng madami na kukuha. Ang kulit na ito dalawa eh. Grabe, ang traffic. Doon na lang ulit tayo magkita-kita pagka nasa NLEX na tayo kasi ang traffic dito. Hindi rin tayo mag-enjoy hindi tayo mag-enjoy bumakbak dito eh. Grabe, nakarating din ang NLEX after 20 minutes. Ano bang nangyayari sa NLEX? Sa mga bumabakbak sa NLEX pagpapunta ng southbound, ito pa Bukawi, ayun yung speed camera. Ayun o. Yung speed camera. Abangan nyo pala yung biyahe namin pa Bicol. Dito na yan sa end of October. So far, kamusta naman tunog sa inyo ng AR exhaust natin guys? Oh hell no! Tayo si kuya oh. Makikipagsabayan sa atin, nakita ko eh. Talaga bumabakbak siya eh oh. Nasa mood siya eh oh. Ganda ng Swift, naka-setup ng Swift Sport oh. Oo nga eh. Grabe yung bali niya, talagang ganun eh no? Oh! Grabe, sarap niya sundan. Baka mamaya maging content si kuya. Feeling ko napaprovoke din to kasi nakasunod tayo eh. Ganado si Idol eh. Ganado talaga siya. Ayan siya sa likod oh.
mo siya maghabol. Maghahabol yan. Ang satisfying lang na lumalayo tayo sa kayo, tapos nakikita ko siya nag-struggle sa tumingin. Okay. Nagagawin na siya, ayun na siya. Ayun na siya, ayun sa kanan, ayun. Yun ang totoy. Si Kuya naman. Baliw eh, no? Parang tanga. Pasok agad eh. Ay, umulan na. Kasi Kuyang Pogi. Next time na lang, Kuya. Nata-traffic ka, kami hindi eh. So, kamusta naman sa inyo yung quality ng camera natin? Yung bagong settings na ginawa natin? Mas ramdam ba yung tulin? Kasi ganun yung gusto nating ma-achieve. Ay! Saan kalsada? Tunog naman ang tambucho natin. Kamusta naman sa inyo? Mas gusto ko yung tunog ng tambucho natin ngayon. Mas maingay kasi. Yun talaga hanap natin, yung mas maingay eh. Kaso yun nga, downside down yan pagka long drive, talagang nakakadagdag siya ng pagod pag masyadong maingay. Pero since hindi naman tayo masyadong nagbababiyahe ngayon at umulan na nga, ayun na nga ang problema na nakamotor. Dito tayo sa leftmost. Uy, tofu. Mag-sign ka sa ano? Dami tofu. Taas pa. Di naman ganun kalakas pa yung ulan. Pwede pa nating sugurin na. Kasi magka-cut off na rin yung pupuntahan natin. Dire-diretso na natin to. Uy, saya oh. Naliligo sila sa ano. Basa po tayo na baha din. Shit, grabe naman yung kalagayan dito. Yun lang, ang lakas ng ulan. Tago ka lang sa likod ko. Hindi ako pwedeng huminto. Hoy, gagi, saya niya na. Hey, 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 hey. Nakakatawa yung mga bata eh. Kahit na alam mo yung nasa baha na yung sitwasyon nila, nagsasaya pa rin sila. 500cc to, ito. Ano ba to? Velo. Parehas kami naliligo sa ulan ngayon. Nililabot ko yan. Oo, mababa lang yun. Bakit na? Interesado ka? May kasama na ako mag-rat. Samahan ako ng misis ko. Ang cute nila eh. Ano siya? Nag-enjoy sila lahat. Nakakatuwa naman. Even yung ibang motorist natutuwa eh, no? Huwag nyo kaming iipitin. Ay! Yes. Grabe yung paha dun. Iwas tayo, iwas. Ay, buki ka! Dito sa part na to may tubig eh, oh. Di ba lubog yung tambucho natin, love? I can't see it. Ito na yung iniintay natin. Ay, gago. Simple lang ba to? Ay, Shit. sino may kasalanan? Based on your... Ay, Ay, shit.
Feeling ko nasabitan ng motor. Kasi natangay niya yung bumper pa ganun eh. So pabalik na kami ng NLEX. Wala na yung baha dun kanina oh. Nagtripan lang tayo ng ulan kanina eh. And titignan natin kung i-rescue pa natin si Utol at na-stuck daw sa gas station. Ayaw daw mag-start ng empty niya. Kakakuha lang namin ng empty kahapon. Hindi namin alam kung ano yung issue. Grabe talaga yung ulan kanina. Basta hanggang brief ko eh. Buti na lang ngayon damit natin is dry fit. So natuyo din nung nagstay kami doon sa may Jayco. Buti na lang talaga meron ganito sa NLEX yung connector. Ang laki na natitipid ng mga pumupunta ng Manila. Hindi na nila kailangan pumunta sa Balintawak. Pagka napupunta kayo dito ng gabi, dito sa part na to, yung side na papunta ng Ermita, yun, yung way na yun, papunta dun. Ang ganda nung lighting dun eh. Para ka nasa ibang bansa eh. Tsaka itong pabalik pala, yan, yung pinanggalingan yan. So, kamusta? Kamusta ulit yung tunog ng AR sa inyo? Maingay siya eh. Talagang sigaw na sigaw siya, parang walang tambucho. Pero yun din naman kasi yung gusto ko mangyari, yung umingay talaga siya. Kasi nga, sa NLEX, delikado kasi yung naka big bike ka tapos hindi ka dinig. Kasi yung mga yan, yung mga nakasasakyan na yan, mga naka music yan eh, pagka bumabiyahe dito sa NLEX eh. So, hindi ka talaga nila maririnig. And sobrang delikado kasi ang dami ng cases na nasa sideswipe yung mga sasakyan eh. Ay, mga sasakyan putik. Nasa sideswipe yung mga motor. And sobrang delikado kasi yun nga, tayo tumutumba tayo, sila hindi. So mapaggaman nila tayo, sila hindi sila mapapana, pero tayo patay tayo siguro. Yun din yung kagandahan pagka nakatambucho ka, aware yung mga sasakyan sa paligid. Pero syempre ano rin, dapat kinokontrol din natin yung ano eh, yung ingay pagka nasa mga syudad o barrio, kasi nakakahiya din sa mga kapitbahay natin. Pero pag sa ganitong NLEX, sobrang laki ng benefit. Hindi mo na kailangan magpusina. Sa motor kasi pagka diba naka high speed ka, ang hirap na pumindot dito sa may ano eh, mahirap na mag signal light, mahirap na mag pusina. Mahinam talaga kung dinig ka talaga nilang lahat. Nakakatawa yung OBR ko, sanay na siya umangkas ng motor eh. Hindi na natatakot, buo na rin yung tiwala. Hindi na kumukonta sa ano eh, sa cornerings. Ayun, ito magaganda. Yung mga R5 na magaganda, yung may nagpa-flash na ganyan. Bubukas talaga agad yung ano eh, yung harang eh. Not unlike yung mga luma na booth na walang ganon, na kailangan mo pa lumapit dun sa may barrier bago basahin. Ay shit, traffic. Yun kasi pagka nag-flash yung ilaw niya, matik nabasa niya na yung scanner mo. So pwede ka na dumire-diretso. Ang laking bagay talaga na nakamotor pagka nasa expressway ka. Kasi diba, hindi na rin expressway yung expressway natin eh. Kailangan mo na isasama mo na sa travel time mo yung traffic ng expressway lagi. Hindi na pwede yung ano eh, dati 30 minutes kaya mo tapusin yung hanggang Bulacan, galing ka Manila. Ngayon kailangan mo nang isama pagka nakasasakyan ka. Kailangan mo nang i-compute pati yung traffic. May mga certain areas talaga na malala yung ano, yung traffic kasi lumiliit yung kalsada and nagbabottleneck karaniwan sa ganun. Yung iba pa karaniwan pagka mga nasa exit sisingit. So parang di ba nasa expressway ka tapos magigitna ka, then bigla mo i-shoot na ganun sa exit. So anong nangyayari, nagiging cause siya ng additional blockage dun sa isang lane hanggang sa magsunod-sunod na lang. So nasa NLEX na tayo, hanggang dito traffic pa rin. Wala na tayong gasolina, 1 bar na lang ang gasolina natin. Tabi muna tayo. Pasok ko lang sa gas station, titingnan ko lang status ni RJ bago tayo, para pag okay na siya, exit na tayo dito sa Balagtas. Pero pag hindi, titignan natin kung ano matutulong natin. Sana naka-andar na siya. Medyo common nga ata yung ganong issue sa Yamaha and sa MT, yung hard starting. Nagkakarang siya pero ano eh, hindi siya nagtutuloy. So check ko lang muna kung anong update sa kanya. Wonder na daw. Since okay ka naman, exit na ako ng Balagtas. So hindi na namin dadaanan si Utol sa NLEX kasi nag-start na yung motor niya. May nakita lang siyang fuse na maluwag, buti nag-start na. So exit na tayo, diretso na tayo pauwi sa atin. So baka dito na rin tatapusin ang ating vlog for today's video. So lumapot ka dito, maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa naka-like, hindi ka pa naka-subscribe, ano mo na, pindutin mo na yan.